The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. At that time, many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples, "Beware of the leaven, that is the hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid, you are worth more than many sparrows." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam natin ang kasabihan na kung ano ang iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Kung ano ang iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Pero pag umani ka nang hindi mo tinatanim, ang tawag doon ay magnanakaw. Kung umaani ka nang hindi mo tinatanim, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. The first reading speaks of what? That your salary is not a gift. It is what is due to you. Ang iyong sahod ay hindi regalo sa iyo ng kumpanya. Yan ay iyong nararapat na dapat tanggapin. Mga minamahal na mga kapatid, yan ay sa alituntuning ikaw ay nagtatrabaho. Yan ang nasusulat sa unang pagbasa. Pero kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka dapat sumasahod. Mahirap yung wala kang trabaho, sumasahod ka. Hindi po ba, ano? Kaya nga, ang Ebanghelyo ay nagpapaalala na kung ano man ang iyong nakukuha, walang nalilihim sa Diyos. Sa anong paraan mo yan nakukuha, alam ng Diyos yan. Walang natatago na hindi mabubunyag. Kaya nga po, bakit sinasabi sa unang pagbasa na si Abraham ang ama ng pananampalataya? Sapagkat siya ay kumilos. Siya ay merong ginawa. Sa gitna ng kanyang katandaan, you have to remember this, that Abraham was called by God at the age of 75. 75. Marami sa atin magsasabing, ay, dapat retired na ako. 75 na eh. Hindi po ba? Kung saan sinasabi siguro ni Abraham, panahon na para magpahinga. Saka lang tinawag ng Diyos. Kaya nga po, ang pananampalataya ay hindi isang pag-aantay, kundi isang pagkilos sa gitna ng walang kasiguraduhan. In the midst of uncertainty, faith is proven. The world
desire certainty, even though the world knows that the only certain in this world is uncertainty. Lahat ay gusto'y sigurado. Bagamat ang natatanging sigurado sa mundong ito ay kawalan ng kasiguraduhan. Naniniguro tayo sa lahat ng bagay. Naniniguro tayo. Nasabi na sa iyo, uulitin mo pa. Hindi po ba? Ang palaging halimbawa dyan, pag sinasabing, buen dia, buen dia, buen dia. Yan ay sigaw ng barter. Buen dia, buen dia, buen dia. Sasakay ka na, tatanong, buen dia. Labas na yung litid sa leeg kasi sigaw ng buen dia. Pag akyat mo, tatanong mo pa rin, buen dia. Para lang, sigurado. Di po ba, anak? Naninigurado tayo. Pero ilan ang naninigurado sa buhay na walang hanggan? Huwag kang matakot sa mga taong kaya kang patayin na hanggang doon lang. Matakot ka sa isang tao na kung saan pagkatapos mong mamatay, dadalhin ka pa sa impyerno. Yun ang mas nakakatakot. Bakit? Walang nalilihim sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko yan sinasabi, it is not bad to work on our impressions. It's not bad to work on how people perceive us. Hindi naman masama na magandang pananaw ng tao tungkol sa atin, pero wag nating kakalimutan na hindi tayo aakyat sa langit dahil magandang pananaw ng tao tungkol sa atin. Tayo'y aakyat sa langit dala ng ating mabuting pagkatao. Ang panuntunan ng paghusga ng Diyos ay hindi kung ano sinasabi ng ating kapwa. Maaring maganda tayo sa mukha ng ating kapwa dahil nagdo-donate tayo, tumutulong tayo, nagbibigay tayo. Hindi nila alam kung saan galing ang ating mga binibigay. Hindi po ba, anak? Hindi natin alam. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng mga naimbestigahan, nung sila'y tinatanong anong uri ng pamumuhay nila, naungkat ang kanilang mga kahapon, nagdo-donate sila sa simbahan. Di po ba, ano? Yung isa nga, nagmamalaki na dati siyang seminarista. Buti na lang, hindi naging pari. Di po ba, ano? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya nga, nag-iingat tayo. Sapagkat hindi lahat na maganda ang damit, maganda ang puso. Inuulit ko, hindi lahat na maganda ang damit, maganda ang puso. Walang nalilihim sa harapan ng Diyos. Walang natatago. Sino ba naman sa atin nagbibilang ng buhok sa ulo? Hindi po ba, ano? Wala naman nagbibilang sa atin ng buhok sa ulo. Pero dahil alam ng Diyos ang nangyayari sa ating mga buhay, kaya niyang sabihin, alam ko, ilan na lang ang hibla ng buhok mo sa ulo. Walang nalilihim, mga minamahal na mga kapatid. Kailan natin babaguhin ang mga bagay na dapat baguhin? Baka huli na para sa iba. Baka huli na para sa iba. Huwag tayo masyadong nag-aantay. Huwag tayo masyadong kumpiyansa sapagkat walang nakakaalam kung ano ang ating bukas. Palagi ko yung sinasabi, maraming naghanda kaninang umaga, pero hindi sila nagising. At maraming naghanda ngayong gabi, hindi na umabot. Sinong nakakaalam? Di po ba, ano? Hari nawa umabot ka pa. Di po ba? Walang nakakaalam. Tanging Diyos lamang. Suriin ang sarili. Sabi nga, tingnan ang panuntunan ng Diyos
sapagkat ang panuntunan ng Diyos ay hindi siyang panuntunan ng tao. Amen. Again, your salary is not a gift. It is what is due to you. Now, even though heaven is something we can never buy because it is out of grace, you can never go to heaven by not doing something. Heaven is not free. Even though heaven cannot be bought, you cannot go to heaven by doing nothing. It is due to those who have done a good life and live a good life. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.